Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Wonder if you realize that Dad's not as bad as you think he is. Kaswal na usal nito. No, I don't think that the case at all. Sarkastikong sagot niya. Nang titigan lamang siya ni Lian, ay tuluyan na siyang sumakay ng kotse. Pero bago niya paandarin ang sasakyan, ay ibinaba niya ang bintana. And hey, pwede bang magpahaba ka naman ng buhok? Kaya ka lang hindi ipagkasundo ni Daddy sa posible business partner niya ay dahil hindi ka mukhang babae. Bago pa makasagot ang kanyang kapatid, ay kaagad na niyang pinaharurot ang sasakyan. Mas maiksi pa ang buhok ni Lian kaysa sa kanya. At nasabi yon para na rin asarin ang kapatid dahil mas nagpapakita ito ng pagkampi sa daddy nila. Dinagdagan niya ang speed ng pagpapatakbo nang makalabas siya ng village. On the other hand, unang beses yon na walang pagtutol na nararamdaman si Gip sa gusto ng kanyang daddy. Kung dahil sadyang gusto niya ang babaeng gusto ng ama para sa kanya, ay hindi niya sigurado. It was funny to think that he must have fallen in like at second sight with Pura. Sa ngayon ay gusto niyang makita at makausap si Pura. He wanted to find out how she looked when she smiled. Iyon ay kung mapapangiti niya ang dalaga. Dahil alam niya kung saan ang opisina nito, ay hindi na siya mahihirapan pa. All he needed to do was show up and be nice to her. Ilang sandali pa ay nakarating na siya sa building sa Tomas Morato kung saan naroon ang opisina ni Pura. Pagpasok sa building, ay naisip niyang dumaan muna sa coffee shop upang bumili ng kape para sa dalaga. Ngunit, bago pa siya makapasok sa coffee shop, ay natanaw na niya mula sa glass wall ng shop si Pura. Hindi siya maaaring magkamali. The big hair was back, and so were the big eyeglasses. Napatigil si Gip sa paghakbang at napatitig sa dalaga. He could just step in and greet her, subalit hindi niya magawa. He was astonished because she was smiling. No, she was not just smiling but laughing. Kusang humakbang ang kanyang mga paa at lumipat sa anggulo na mas masisipat niya ang mukha nito. Sa pilitan niyang inilipat ang tingin sa kausap ng dalaga upang malaman kung bakit gano'n na lamang ang pagtawa nito. Lalaki ang kausap ni Pura. Tall and slender. Iyon ang tipo ng nice guy ang dating. Tulad ni Pura, ay nakangiti rin ang lalaki habang nagsasalita. Parang bigla ay gustong sumugod sa loob ni Gip at alamin kung gaano ka-interesante ang sinasabi ng kausap nito. Parang ngumiti ng gano'n ang dalaga. But he was afraid her smile might fade if he showed up. Kaya naman, nakontento na lamang siya sa tanawing ito. There was something strange and warm building up inside him as he watched Pura. Sa pagkilos ng dalaga, ay makailang beses na may hibla ng buhok ang tumakip sa mukha nito. She looked adorable as she tried to brush the hair of her face. Parang kasing kapal at kasing kulot ng buhok nito ang buhok ni Julian Roberts. But Pura looked more untamed. Hindi na namalaya ni Gip ang paglipas ng mga sandali. Nang makita niya ang paglalakad ni Pura palabas ng coffee shop, ay hindi siya kumilos. Sinundan pa rin niya ang bawat kilos ni Pura. May dalang kape ang dalaga habang naglalakad. Tila hindi rin siya napansin. Mali. Tila wala nang nakikita sa paligid si Pura.
She was still smiling like crazy. Tila may kung anong kahali-halina sa paligid. Maya-maya pa ay kusa ng kumilos ang mga paa niya upang sundan si Pura. Nag-iwan lang siya ng ilang dipang pagitan. Mapapansin naman na siguro siya ng dalaga. Ngunit tila wala sa sarili si Pura. Humagik-gik pa ito sa pagitan ng pag-inom ng kape. Isa pang kakatwa ay hindi ito sumakay ng elevator. Sa halip ay sa hagdan ito dumaan. Umiling na sinundan pa rin niya ito. At habang nakasunod siya sa dalaga ay patuloy sa pag-alog ang mga balikat nito. He should be afraid that she might be sick in the mind. Ngunit sa halip ay natagpuan niya ang sarili nang ngumingiti rin. Kahit likod lamang nito ang kanyang nakikita, ay tila nagpapakita na sa kanyang isip ang nakatawang mukha ng dalaga. Pagtapat sa pinto ng opisina ni Pura, ay tumigil ito. Tumigil din si Gip mula sa dalawang dipa na pagitan nila. Habang nakatitig siya sa dalaga, ay nakatitig naman ito sa hawak na cup ng kape. Bigla ay naisip niya kung ano kaya ang ingredient ng kapeng yon at nakakapagpatawa ng husto kay Pura. Nagpasya siyang ipaalam na ang mga esensyang bumabalot doon. Humakbang si Gip palapit kay Pura. "Good morning, future wife." Masiglang bati niya. Sindak na bumaling ito sa kanya. Gusto niyang matawa sa gulat na nakalarawan sa mukha ng dalaga. At tulad nga ng kanyang naisip kanina, ay naglaho ang ngiti nito. Unti-unting naging seryoso ang ekspresyon hanggang sa bumalik na naman sa posturang tila high school teacher. "Anong ginagawa mo rito? Huwag mo rin akong tawagin ng ganyan ha, Mr. Tap. Only if you promise to call me Gip." Kunot noong binuksan ni Pura ang pinto at pumasok sa opisina. Kaagad naman siyang sumunod. Nang maupo ang dalaga sa likod ng mesa, ay naupo na rin siya sa visitor chair. Kahit hindi pa siya pinapaupo. He gave her his best smile. "We need to talk." Sa bagay, kailangan nga nating mag-usap. Formal na pahayag nito na tila ba negosyo ang kanilang pag-uusapan. "Nasa akin ang wallet mo pero nasa bahay. Don't worry. Dadaling ko bukas kaya bumalik ka na lamang." "Really?" He was genuinely surprised. Isang bahagi niya ang nakadama ng labis na relief na nakuha pala niya ang kanyang wallet. Naroon ang nag-iisang picture nila ng mami niya na sila lamang dalawa ang magkasama. "Naiwan mo rito nung bigla ka na lamang pumasok. I tried to call you pero unreachable ang number mo." Paliwanag ni Pura. Napangiti si Gip. "Luma ang calling card na nakalagay sa wallet ko. Hindi ko pa napapalitan eh. Give me your number and I'll give you a call." "No, give me your number and I'll give you a call." Balik nito. Napabuga siya ng hangin. Parang gusto niyang magdalawang isip kung ito ba talaga ang nakita niya kanina na nakatawa. "Fine. Akin ang cellphone mo." Nang iabot sa kanya ni Pura ang cellphone, ay inilagay niya roon ang sariling number bago muling ibalik yon sa dalaga. Pagkatapos ay sinipat niya ang suot na relo. "It's almost 12. We better talk over lunch." "I'm sorry. May appointment ako ngayong lunch eh, Mr. Tap. I mean, Gip." Kaswal na tugon nito. "Mas importante sa akin?" Pabirong usal niya. "We're about to get married soon." Inayos ni Pura ang salamin. Tinititigan siya nito sa mas seryosong ekspresyon. "Talaga bang masisikmura mo ang magpakasal sa akin?" Masisik, napahagik-gik si Gip. Nang maunawaan ang salitang ginamit ni Pura, hindi maubos-ubos ang tawa niya habang ang dalaga naman ay nakatitig lang sa kanya. "Do you have a tail or any strange deformity?" Tanong niya sa pagitan ng pagtawa. "Alam nating pareho na ang mga magulang lang natin ang may gusto magpakasal tayo. Please, we can force ourselves into this." Tumangu-tango siya. "You don't like me.
Matter of fact na sagot niya. Ngunit sa likod ng isip, ay nahiling niya na sana ay hindi oo ang maging sagot ng dalaga. It's as if you care, kung hindi man kita gusto. But yes, I can't like you. Napasandal siya bago pinagmasdang mabuti si Pura. Perhaps you have a boyfriend. No, wala akong boyfriend. Mabilis nitong sagot. It's just that there's someone you like. Pagpapatuloy niya sa sasabihin nito. Yes, matapat na tugon nito. Hindi ko alam kung bakit pinag-uusapan natin to. But my point is, we can't. Naputol ang iba pang sasabihin ni Pura. Dahil sa pabalagbag ng pagbukas ng pinto, bigla na lamang pumasok doon ang isang babae. Pura, you won't believe this. I said yes. Unti-unting nagmaliw ang tinig ng babae nang mapadako ang tingin kay Gipp. Sorry, may bisita ka pala. Anito sa kiming tinig. The girl was looking at him with obvious admiration. Matatapos na rin kaming mag-usap maagap na sagot ni Pura. Nang tumingin ito sa kanya ay nasa mga mata ang dismissal. Ngunit sa halip na magpaalam, ay nakaisip ng kapilyuhan si Gipp. Bukod sa nasaktan ang kanyang ego, sa hantarang pagsasabi ni Pura na hindi siya nito gusto at gusto niyang makitaan ng emosyon ang mukha ng dalaga. Kahit anong emosyon, wag lang yung seryoso. Hindi mo ba ako ipapakilala sa kaibigan mo? Painosenteng tanong niya. Your friend, right? Binaling niya ang babaeng nanatiling nakatayo at nakatitig sa kanya. Yes, tila wala sa sariling usal ng babae. Bigla itong lumapit sa kanya at inilahad ng kamay. I'm Laarni, and you are? Malugod niyang tinanggap ang pakikipagkamay ni Laarni. I'm Gipp, Pura's fiancé. What? Halos sabay na bulalas ni Pura at Laarni. Nagkatinginan din ang dalawa. Kinagat ni Gipp ang kanyang dila, wag lamang mapabulalas ng tawa sa pagkagimbal ni Pura. Tinitigan siya ng malalim ng dalaga. Hindi kita fiancé. Oh great. Matinis at biglang bulalas ni Laarni. Tamang-tama ang pagpunta mo rito, Gipp. Talagang yayain ko si Pura na mag-lunch And since nandito ka na, please join us. That is, kung okay lang sa'yo. Sure. Walang pag-aalinlangang sagot ni Gipp. Great. Muling bulalas ni Laarni. Nang dumukwang ang babae, sa nakatulalang si Pura ay mahigpit nitong hinawakan ng kamay ng dalaga. I said yes to Alex. Sinagot ko na siya. Kaya this call for a double celebration. Di mo sinabi sa akin na may fiancé ka na pala. Kaya malaki ang atraso mo sa akin, ha? Pabulong lamang ang huling sinabi ni Laarni. Subalit hindi pa rin yun nakaligtas sa pandinig ni Gipp. At lalong hindi nakaligtas sa paningin niya ang sindak na lumarawan sa mukha ni Pura. There was a dreadful emotion clouding her eyes. Lumalim ang pagkakakunot ng noo niya. He wanted to ask Pura if she was all right. Subalit, hinarap siya ni Laarni at tinanong ng maraming bagay. Hindi nagtagal, ay nalaman din ni Gipp ang dahilan ng ekspresyon na nakita niya sa mga mata ni Pura kanina sa cafe kung saan niya ito nakita. Nalaman niya na ang Alex na tinutukoy ni Laarni kanina ay ang lalaki na kausap ni Pura nang makita niya ang dalaga sa loob ng cafe. Alex owned the cafe. Kaibigan ito ni Pura. At base sa kwento ni Laarni ay si Pura ang nagpakilala kina Alex at Laarni sa isa't isa. Habang kumakain sila ay hindi nakaligtas sa paningin ni Gipp ang faint expression ni Pura. Tinakpan niyo ng dalaga ng pagngiti, subalit hindi nakaligtas sa kanya ang discomfort nito sa pagiging extra sweet ni Laarni at Alex. Matinding pagpipigil ang ginagawa niya
Wag lamang niya hilahin si Pura palabas ng cafe. She was hurting and it was making him surprisingly uneasy. Nang matapos ang tila torture na lance na yon, ay nagpaiwan sila Arnie. That was a relief dahil gusto na talagang makausap ni Gift ng sarilinan si Pura. Magkasabay silang naglalakad ng dalaga pabalik sa opisina nito. Subalit, tila wala itong kasama. Mukhang napakalungkot nito. Makailang beses nang sinubukan niya na hawakan si Pura, ngunit pinigil lang niya ang sarili. Nang nasa tapat na sila ng pinto ng opisina nito ay saka lamang siya humarap. Bumalik ka bukas para maisauli ko sa iyo yung wallet mo. Mahina nitong usal. May iba kang gusto kaya hindi mo ko magugustuhan. At alam ko na kung sino. Sa halip ay pakli niya. Nang tumingin sa kanya si Pura, ay kumikibot ang mga labi nito. Nagpatuloy na siya sa pagsasalita bago pa makasagot ang dalaga. You're in love with your friend's boyfriend. At dito na po natatapos ang chapter 3 ng aking kwento. Muli po, samahan niyo po akong muli sa susunod pang kabanata. Thank you for watching and God bless all.